hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. O para dito kay Tuta Soto, heto na yung listahan itong si Yusek Cabral na ibinigay ng kusa dito kay Congressman Leviste. Wala daw kung kwenta itong listahan na to. Pues magkakaalaman ho tayo dito sa video na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magususuman sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa press con nitong si Congressman Lian Leviste. Game! Files ni Yumaong Yusek Cabral o iba pang mga files tungkol sa DPWH na nakakalap ko, ito po ay nagagawa ko naman din po dahil araw-araw may mga nagbabanggit ng aking pangalan at kaya ko po ito sinasabi dahil ako po ay hingi din ng puamanhin ng ating mga kasamahan dito sa Kongreso na naaapektuhan sa aking mga sinasabi. Hindi ko naman inaakusahan sino man ng korupsyon. Ako po ay nagsisiwalat lamang ng impormasyon na nakakalap ko. Sinabihan din po ako ng aking ina na wag nang makipag-away, pero nais ko lang pong linawin na hindi po ako kaaway ng administrasyon at sumasagot nga lang din po ako. Alam po ng media na ang aking ina ay in fact kasama ni PBBM nung siya po ay nag-inaugurate ng Antique Airport nitong Lunes. Kaya inulit-ulit po sa akin, ng aking ina sa akin na huwag pong makipag-away at ang sagot ko naman po sa aking ina, dinidepensahan ko na lang po ang sarili ko kapag binabanggit ang pangalan ko. At maraming salamat po sa media. At narito po kayo muli sa pangalawang beses sa isang linggo. I have uploaded the list of projects from the files of Yusek Cabral over the past month, but more of them in the past day because I waited for the DPWH to officially release the list to the public. And after they said on Monday's Blue Ribbon Committee hearing that the computer is undergoing forensic examination, I said that I will upload the list on Facebook unofficially, and no one objected. So now the public can see how the DPWH budget was spent. Ang paglilinaw ko lang po ay dahil hindi po ito nanggagaling sa DPWH, hindi ko naman po sinasabi na ito po ay may probative value o opisyal o pwedeng gamitin sa korte. Kaya ko nga po din sinusuportahan ang mga panawagan na ang DPWH ang maglabas ng impormasyon nito para nga magamit siya sa mga formal na investigasyon. Pero wala naman po sigurong masama na ilabas ang mga impormasyon na ito for the public's information at baka ang mga concerned citizens ay makakatulong din sa mga investigasyon tungkol sa mga di umano'y anomalous projects. The 2025 NEP was divided according to the table that is behind me, which I also presented at the Blue Ribbon Committee hearing on Monday, according to the file of the 2025 NEP from the office of Yusek Cabral. And as you can see, the allocable budget is 401 billion pesos. Alam nyo na po na ang allocable, ang terminology para sa budget na pwedeng amyendahan
ng mga district congressman. Tapos meron din iba pang mga panggagalingan ng mga budgetary allocations ng mga district congressman ayon po sa aking pananaliksik ng mga proyekto na sa mga listahan ng BIP on top at ang OT. Meron pong mga listahan dito na ginagamit para sa additional projects ng mga district congressmen pati na rin po ng mga party list representatives. Meron din po dito para sa senators, 20.5B, at meron din po para sa iba't ibang mga multi-year projects. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nakatag dito as Sandy, karamihan po mga Maharlika Highway projects. Hindi ko po lang alam bakit nakapangalan kay Sandy. Meron din pong mga N1 Prio at non-allocable. Ang Department of National Defense ay may mga bases under the TCAS project na ini-implementa ng DPWH. Kaya para sa mga nasabing mga proyekto, wala po akong nakikitang anomalya. At ang intriguing lang sa akin, kung meron pong, sabihin po natin mahigit Basta daano muna natin na mabilisan itong bagong plunder at graft complaint versus BP Sara. Isinampanahon itong si Asong Uror dyan sa ombudsman. Talaga naman. Ito ba ang bunga ng brainstorming nitong mga uror na to kahapon? Mga walang nga talaga tong mga to. Oh, teka lang. Bakit si Romualdez walang ganyan? Bakit si Saldico wala? Bakit si Marcos Jr. wala? Pambira. Si BP Sara lang. Yung mga nagnakaw ng trilyon, wala. Yung nagnakaw ng daang bilyon, wala. Yung mga nagpatalo ng bilyong-bilyon sa daang milyon sa kasino, wala. Pambira, di natin sinasabi na walang kwenta yung 125 million. Pero dito natin makikita kung gaano kawalang kwenta yung mga ginagawa ng mga, kung tawagin nila sarili lang ngayong mga panahon na to, mga opposition. Opposition ba yan? Ba't walang graft complaint itong si Marcos? Ba't walang plunder case itong si Martin Romualdez? Diyan sa ombudsman, kahit alam nyo naman na impeachable government official yan, pagpipilitan pa rin para sa optics nitong si Trililing. O tuloy natin tong si Congressman Lian. 500 billion pesos Bihira, of projects in the DPWH NEP na may identifiable na mga proponents which can also be used for further investigations on the links between these proponents and the contractors who were later awarded the projects funded by these budgets. Meron pong almost 200 billion pesos ng mga proyekto na nasa ilalim ng mga tinatawagang tag. Kabilang dito ang BINI 10, F1, OPESSAP, OT2, at SENTI 2025. At tinanong ko po si Secretary Bonoan nung Lunes kung alam po niya ba sino ang nagpapondo ng mga proyekto mula sa mga tags na ito, at sabi niya hindi niya alam. Itong file naman po ay galing sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral. At sa aking sariling distrito, meron pong mga proyekto na kabilang sa mga listahang ito na tatalakayin ko din. So hindi lang po ito basta-basta listahan. Ito lang po ay nagbibigay ng impormasyon bakit may mga proyekto na ibinababa sa mga distrito namin bilang mga kongresista na hindi naman po inisyatibo ng kongresista. At nais ko lang malaman ng publiko at malaman para sa sarili kong impormasyon sino ba ang nagpapondo ng mga proyektong ito, dahil siguro naman mahalagang impormasyon ito, lalong-lalo po dahil yung mga nasabi kong mga unidentified tags ay nasa mahigit kumulang 161 billion pesos sa 2025 NEP. Kasama din na din po doon ang leadership. So that's, I think, on the next slide if we can go to that. Nasa Facebook page ko po ang list ng mga projects
na nagbubuo ng 161 billion pesos sa 2025 NEP, ayon sa file ni Yumaong Yusek Cabral. At pagkatapos ng approval ng budget, na-bid out ang mga projects, at nasa DPWH records ang winning contractors, kaya binangga lang po namin ang winning contractors sa mga nasabing mga project tags. At ito po ang mga top contractors. Ang number 1 at number 2 ay mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. Ang karamihan po nito ay nasa CENTI 2025 list. Nabanggit ko na din po noong Nobyembre pa, yung CENTI 20 list na 20 billion pesos of projects na may mukhang pre-ordering or pre-arrangements sa DPWH budget. At sa puntong ito, uulitin ko lang po na hindi lang pagkatapos ng namatay si Yusek Cabral, nabanggit ko na meron akong listahan at files mula sa kanya dahil dito po sa inyong House Media Center, tinalakay natin ito noong Nobyembre, nanawagan ako na proteksyonan si Yusek Cabral at ipreserba ang kanyang files at ikinalulungkot ko po na matapos lang isang buwan, namatay siya at doon inaksyonan ang pag-preserba ng kanyang files. Noong Nobyembre pa ko po sinasabi ito, nanawagan ako na maging siyang state witness or mabigyan ng witness protection para maipaliwanag din niya ang mas malaki pang mga anomalya sa alokasyon ng DPWH budget. At all that time, wala din pong nagsabi na unauthorized kong kinuha ang files mula nung sinabi ko po ito in public pa sa Nobyembre. But moving on to the list, you can see the rest of the contractors named here. Ayoko pong mag-reach ng conclusions na may anomalya o korupsyon sa mga kontratang ito. But I would like to point out that first, I credit PBBM for opening up the discussion on corruption in the DPWH and exposing his own list of the top 15 flood control contractors in early August 2025, where it was pointed out that there is a high concentration of projects awarded to the top contractors. 20%, more or less, went to the top 15. The top 15, based on our estimates, and these are imprecise, meron din po kasi mga hindi namin mahanap sa DPWH records na mga proyekto dito, pero sa mga nahanap namin, the top 15 contractors of this 161 billion pesos list of projects got 25% of these projects. At ang lumalabas, mas mataas ang concentration ng mga proyekto na na-award sa mga top contractors at mas malalaki ang mga average halaga ng mga kontrata ng mga proyekto sa mga nasabing listahan. If we could please go on to the next slide. Kahawig po nito ang mga top contractors ng mga DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Meron din pong files mula sa opisina ni Yusek Cabral na naglalaman ng mga saro ng mga proyekto na pinondohan ng unprogrammed appropriations, pero hindi ko pa ito tinatalakay dahil may iba naman din pong mga nag-distribute at public documents naman po ang mga listahan ng mga proyekto na pinondohan ng mga unprogrammed appropriations. Ang ibang mga journalists ay pwedeng gumawa din ng pananaliksik tungkol dito. Pero ang ginawa lang po ng aking team ay binangga ang mga proyektong ito sa DPWH records ng mga winning contractors at nakita po namin na ang top 15 contractors mula sa UA, more or less, ay nakakuha ng mahigit 30% ng pondo ng DPWH mula sa UA. So kung mataas ang concentration ng top contractors sa flood control, dahil over 20% daw ang top 15 doon, mas highly concentrated pa ang
mga winning contractors ng mga proyekto na nanggagaling sa UA. At ang ipa-point out ko po kasi ay, of course, as all of you know, ang UA projects ay hindi inaaprubahan ng Kongreso. Ito po ay hindi itemized sa General Appropriations Act kung hindi inaaprubahan ng lump sum. At ang pumipili ng mga UA projects ay ang DPWH. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nabigyan ang publiko ng pagkakataon na mapakinggan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong Lunes at natanong ko siya, paano pinipili ng DPWH ang mga proyekto sa UA at ang kanyang sagot ay ito yung mga hindi na pagbigyan sa GAA. That's a very logical response. Pero lilinawin ko lang din po na ang UA ay 213 billion sa taong 2023 at 2024 para sa DPWH projects. 60 billion sa 2023, 153 billion sa 2024. At ang GAA sa taong 2024 at 2025 ay umabot po sa almost 2 trillion pesos. Kaya ito po ay parang 10% lang ng halaga ng GAA, pero ang request naman na hindi na pagbigyan para makapasok sa GAA ay baka kasing laki din ng GAA o 2 trillion. Ang punto ko lang po ay hindi sapat na sabihin na ang mga pumapasok sa UA ang mga hindi na pagbibigyan sa GAA. Dahil among those na hindi na pagbibigyan sa GAA, kailangan pang pumili ano ang makakapasok sa UA. Ganon din po sa mga nakakapasok sa additional budget requests ng DPWH tulad ng mga nabanggit kong mga listahan na walang identified na district congressman na proponent. Kaya ang tanong ko po, with all due respect sa DPWH, sino ang pumili na sa daming mga proyekto na hindi napopondohan, itong 213 billion sa UA o itong 161 billion sa NEP na hindi ko ma-identify ay nanggaling sa isang district congressman ay napondohan. Ang unang sagot siguro ay somebody in DPWH. Pero dahil sa laki ng halaga na ito at dahil sa sarili kong distrito, ang mga proyekto na kabilang sa listahang ito ay maanomalya dahil sila po ay mas overpriced pa kaysa sa mga karaniwang proyekto sa GAA, masasabi ko na may mga nakinabang sa mga proyektong ito. At kaya importante na malaman sino ang mga proponents ng mga malalaking halagang proyektong ito para pwedeng imbestigahan sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 NEP. If we could please go to the next slide. Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita ko sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanting highway. Ngunit, ang lumalabas na presyo
sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slope protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po nating lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang nagpailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway. If we can please go to the next slide. Mabuting malaman din ng publiko kung saan napunta ang pondo ng unprogrammed appropriations. Marami na pong mga nag-discuss sa publiko na may inilipat na 167 billion pesos. 60 billion pesos mula sa PhilHealth at 107 billion pesos mula sa PDIC sa unprogrammed appropriations. Tapos ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth at PDIC ang nagpondo sa DPWH unprogrammed appropriations projects na ang karamihan ay flood control. Kaya ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth ay ginamit sa flood control. Pero mga karamihan lang po, baka 60% ng UA-funded DPWH projects ay flood control. Ang iba po ay mga roads at slope protection at iba pa. Ang iba pa ay multi-purpose buildings. At sa aking sariling distrito, meron pong almost 50 million peso project para sa bleacher ng swimming pool na sa aking palagay ay many times overpriced din po. Kung titingnan ko lang dito yung billboard, nakalagay dito, 47,990,400 pesos na swimming pool. Na joint venture between Frandel Construction and Development Corporation and VR Patron Builders and Developers Corporation. Ito din po ang mga kontraktor ng mga substandard at nasirang mga flood control projects sa aking distrito. Ako po ay nagkakalap din ng maraming ebidensya tungkol sa mga substandard projects sa aking distrito at itong dalawa po ang may pinakamarami actually. At consistent with that, marami din pong mga overpriced na mga projects. Pero what makes this project special is according to DPWH records officially provided for me, not from the former Yusek Cabral. This was told to me by the DPWH to have been funded through unprogrammed appropriations. Kaya ang tanong ko sa ating dating secretary nung Lunes, paano pinipili ang mga proyekto na pinopondohan ng unprogrammed appropriations? Dahil sa palagay ko, kung lilipat tayo ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC para sa mga DPWH projects, sana para sa mga magagandang mga proyekto. Maaari ngang sabihin na dapat pondohan ng flood control. Sa implementation lang nagkakamali. Pero sa palagay ko, walang makakasabi
na dapat ilipat ang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang 47.99 million peso bleacher ng swimming pool. Kaya sa palagay ko, tama lang na tanungin ng DPWH, paano nyo ba inallocate itong 213 billion pesos ng mga UA-funded projects? Paano nyo inallocate ang 721 billion pesos sa NEP o at least yung mga sa labas ng allocable ng mga district congressman? Dahil pag tinatanong ang DPWH tungkol sa ibang mga proyekto, minsan ang sagot ay, Congress has the power of the purse. Lalong-lalo po pag ito'y BICAM insertion. Ang akusasyon nga sa Kongreso ay nakikialam ang Kongreso sa DPWH budget at dapat ipaubaya na lang sa DPWH ang pagpili ng mga proyekto. Pero actually, I am introducing another point, which is, ang mga nakikita kong mga proyektong pinili ng DPWH sa aking distrito ay maaaring sabihing hindi pinili ayon sa pangangailangan, kung hindi para sa kung anong klaseng proyekto ang pwedeng pagkakitaan. I'm not making a definitive allegation. I'm just pointing out that these projects which are funded by budgets that were not allocated per documents by the district congressman, but by DPWH even, that these are not the kinds of projects that should be funded when the purpose of these funds should be the priority projects of the government. Tila may kumita sa mga proyektong ito. At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang imbestigahan kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? At bibigyang emphasis ko lang po, pag tinatanong kasi ito sa Kongreso, ang sagot ng Committee on Appropriations at Senate Finance Committee at ng BICAM, wala kaming record kung sino ang nagpasok ng mga proyektong ito sa House o sa Senate. Pero ang punto ko po, malaking porsyento ng budget ay ina-allocate sa mga proyekto na pinipili hindi ng congressman o senador, kung hindi ng DPWH. At hindi tulad ng Kongreso at ng Senado, hindi maaring sabihin ng DPWH na wala silang record ng proponents. Dahil, unang-una po, kaya mahalaga ang mga tinatawagang Cabral files dahil ito po ay nagpapatunayan lang po ng isang simpleng punto. Ang DPWH ay may records ng mga proponents ng mga proyekto. At bukod pa sa Cabral files, marami pang ibang mga records ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto. If we could please go to the last slide. Hindi po galing sa opisina ni Yusek Cabral. May nagpadala lang sa akin ng listahan na ang title po ay List of Edwin Garjola's DPWH Projects as of 28 August 2025. Na ang mga proyekto ay in-itemize bilang kung saan sila nakapasok. 2023 UA, 2024 NEP, 2024 BICAM, 2024 MAIP, 2024 UA, 2025 NEP, 2025 BICAM, 2025 replacement. Hindi ko po maberipika ang authenticity ng file na ito. Ako po ay natutuwa na may mga mabuting tao sa DPWH na hindi ko pa na-meet, nagpapadala lang ng mga files na ito, pero
sa tingin ko, mukhang credible ito kasi binangga namin ang listahan ng mga proyekto na ipapost ko din sa Facebook pagkatapos nito sa mga DPWH records at ito po yung mga tunay na proyekto. At marami sa mga proyekto dito ay na-award sa mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. At ang iba naman ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Wala po akong inaakusa. Ako po ay naglalabas lang ng impormasyon. Pero ang tanong ko lang po ay kung sa 28 August 2025, may ginawang file ang DPWH ng mga projects of Congressman Edwin Garjola, dalawa po ang aking tanong. Unang-una po, ibig sabihin ba, may listahan ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto sa lahat ng budget allocations mula UA, NEP, BICAM, MAIP at iba pa. Kung alam ng DPWH ang mga projects ni Cong Garjola, alam pala ng DPWH ang projects ng iba't ibang mga proponents. Kaya, sana, ibigay ang mga files na ito sa ombudsman so that the proper process can be undertaken and use this in aid of their investigations. At mas maganda kung isa publiko ang mga ibinigay na mga listahan ng mga politiko kahit sa BICAM. Ang sabi ng DPWH, wala silang alam sa insertion sa BICAM. Ayon sa listahan ito, may kopya pala sila ng mga projects proposed sa BICAM. Baka naman, mali itong file. I'm just sharing what was given to me. Pero ang pangalawa kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House, ang mismong na award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa ang file na ito. Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga? At bakit kung sino-sino pang iba ang kinakasuhan sa mga flood control investigations ngayon? Bakit inuna pa ang mga iba na hindi ko naman pong sinasabing inosente? Pero August 28, 2025 ang file na ito. Ang ibig sabihin ng file na to, alam pala nila yung proponent ng proyekto ay may kaugnayan sa kontraktor ng proyekto. At sana matapos ito, ilabas na ng DPWH ang lahat ng kanilang mga files tungkol sa mga proponents ng mga proyekto at pwede rin ipaliwanag ng mga kawani ng DPWH. Paano ba binubuo itong budget? Mula NEP, BICAM at UA, pero patungkol naman sa BICAM, sana ipaliwanag din sa atin sino ba ang nagdedesisyon sa alokasyon ng mga malalaking halaga na ibinahagi ko na po. Kasi to end po, ang gusto ko lang pong i-emphasize, sa palagay ko, hindi tama na tumingin lang tayo sa Kongreso sa pag-allocate ng budget. Unang-una, dahil the NEP is mostly intact when it gets into the GAA. And the files will show na may mga allocable para sa mga district congs, may mga allocations para sa mga iba din, pero meron mga talagang tinawagang ni former Secretary Bonoan na leadership fund na ang nag-allocate ay nasa DPWH. At sana ipaliwanag sa atin ng DPWH kung may mga iba pang mga nagbibigay sa kanila ng instruction para pondohan ang mga lumabas na maanumalyang mga proyekto
At lalong-lalo po sa unprogrammed appropriations dahil ito po ay pondo na inilaan ng Kongreso ng lump sum at ang ehekutibo ang pumili ng mga proyektong ito. Sana pwedeng ipaliwanag din ng DPWH paano pinili ang mga proyektong ito dahil kung tunay na maanomalya ang mga proyektong ito at may mga nakinabang sa mga proyektong ito, hindi natin masasabi na sa Kongreso o sa lehislatura po lamang ay may anomalya sa alokasyon ng budget sa DPWH. Pati po sa ehekutibo, may mga nagdedesisyon tungkol sa alokasyon ng mga maanomalyang mga proyekto. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang. At nagpapasalamat muli na sa Lunes, yung ipinost ko sa Facebook na summary ng budget per district ay kinumpirma ng DPWH at sana ngayon na may iba pa akong mga inilabas, pwede din po nilang ikumpirma kung totoo po ang mga files na ito. Maraming salamat po. Kong, good morning. Red Mendoza, Manila Times. Kong, you said kanina na yung nauna pang kasuhan yung mga ibang mga sinasabi mong hindi involved. I think we all know who it is. I think Senator Bong Revilla was involved, has filed cases sa Sandigan Bayan. And do you think po ba parang may mali na bakit do you think po ba na involved itong si Senator Bong Revilla sa mga sinasabing insertions na ito? Kasi parang ang sinasabi mo, Kong, na bakit nauna pang kasuhan si Bong Revilla pero hindi sinatulad din na Garjola? Bakit hindi sila naunang kasuhan? Bakit hindi sila yung unang natargetan ng investigations? Ang kasabihan nga po ay selective justice is no justice at all. At I think logically, to achieve the most justice for the Filipino people, dapat unahin ang mga pinakamalaking may alleged na anomaly. At nakikita nga natin ang mga halaga. Hindi lang po ang mga iilang mga substandard projects sa Bulacan First District ang dapat imbestigahan. Ang problema ng ating bansa ay hindi substandard flood control projects. Ang problema ang system of allocating the budget and widespread bid rigging sa DPWH. Kahit hindi po flood control, roads, slope protection, streetlights, multipurpose buildings, iba't ibang mga klaseng mga proyekto ay maanomalya at ang punto po ay ito. Kung imbestigahan mo ang katiwalian sa isang substandard project, mahuli mo lang ang mga district engineer, contractor, at baka isang proponent para sa isang 84 million peso project. Pero kung imbestigahan mo ang di umano'y bentahan ng budget na umaabot sa, sabihin po natin, estimate, 300 billion pesos sa DPWH taon-taon na may kaugnayan sa central office ng DPWH, hindi lang po isang tao o isang district engineering office ang matamaan dito. Ang mga proyekto sa buong bansa ay matamaan dito. At mahirap man na imbestigahan natin ang napakalaking corruption, I think that's what the Filipino people deserve. Wag lang yung isolated case, pero yung systemic issue. At ang matatamaan siguro, pag imbestigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH, ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. You can initiate the investigation. Bakit ipapasa pa sa iba? Bakit nyo pa ipapasa sa iba yung investigation? Since na pwede naman kayo mag-file ng resolution. Opo, ako po ay nag-participate na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para Dito ibahagi sa Congress, ang dito sa Congress. files. At nais ko nga pong talakayin ito sa Public Works Committee ng Kongreso. That's a very good suggestion and I hope that the chairs of the infracom committees will take it up. Dahil ang realidad,
tumigil nga ang mga infracom hearings tungkol sa flood control. Ang paliwanag ay dahil may ICI na. Pero ngayon na inanunsyo na mawawala ng ICI, I hope na tatalakayin ito sa Kongreso. Kasi ang dating sa amin, sir, lagi niyong pinapasa sa iba, kailangan imbestigahan ng ganito, pero meron naman kayong power, di ba? I don't think that's right because ako po ay paulit-ulit na nanawagan na imbestigahan ito sa Kongreso at hindi po ito magawa ng isang miyembro. Depende po yan sa leadership, lalong-lalo ang committee chair para itakal ito sa kanilang pagdinig. At File na kayo ng resolution? No. I am waiting for others in Congress to be the ones to do it because if you're being realistic here, yung mga aligned sa mga committee chairs ng Kongreso ang mas likely na pagbibigyan sa mga resolution nila. But sorry, if I can actually correct myself, I was a co-author in the resolution filed by Congressman Egay Erice with other members of the minority. I'm saying this to explain that to increase the likelihood that investigation on the files of Yusek Cabral will be taken up in all earnestness, then doon ako aasa sa lead ni Congressman Egay Erice na dito po nag-press con nung Desyembre para manawagan na imbestigahan ang nature of death, pero more of interest, I think, to the public, ang laman ng files ni Yumaong Yusek Cabral. So wala kayong pag-asa sa Congress? Ako po ay naghihintay pa ng sagot sa resolution na inihain namin under the leadership of Congressman Egay Erice. At dahil well-respected senior member ng Congress si Congressman Egay Erice, sana pagbibigyan ang na-file ng resolution. Sir, sorry, what resolution is that? You can look it up. We were here in December regarding that resolution. Yes, after the death of Yusek Cabral. So parang nawawalan ka ng pag-asa sa Congress, so kaya pinapasa mo sa iba? That's the opposite of what I said. We're waiting for the committee to tackle the resolution that was filed by Congressman Erice. Tingin mo, a-actionan ng Congress since na may 401 billion allocables? I think that ito ang dapat aksyonan ng Kongreso, ang sistema ng budget allocation at hindi lang ang isolated case na may di umano'y kickback sa isang district engineering office. Pero yung mahirap po kasi ay ang matatamaan pag proponent ang pinag-uusapan ay mismo ang mga nasa Kongreso. Kaya mas mataas ang pag-asa ko sa Senate Blue Ribbon Committee here ng Senado dahil si Senator Lacson ay walang allocable. Yun ang that is what he is well known for, na wala siyang allocable kaya he is freely investigating these budget insertions at the DPWH. Pero pag tayo po dito ay may mga pinaproteksyonan ng sarili nating mga allocable, you're right to point out na may dahilan siguro na ayaw ng iba na talakayin ito sa Kongreso. Pero nonetheless, because Congressman Egay Erice naman filed this here in Congress, and he is a well-respected member, that I believe my chance naman na tatalakayin siya. Kung hindi po ba kayo natatagalan kasi sabi nyo na i-file na yung reso but until this moment wala pang hindi pa umuusad, wala pang binibigay na timeline kung na-schedule na po ba yan for committee hearing? Yan po. Hindi po ba kayo nababagalan sa Kongreso since na-file na yung reso pero until now wala pang umuusad or hindi man lang
Hindi pa ba I think na-schedule? the Public Accounts Committee said that they will subpoena the Cabral files as well. Alam mo, ang Kongreso kasi ay may recess hanggang January 26. At tignan lang natin ang mga hakbang ng Kongreso sa pagbubukas sa January 26. Okay. If in case po na simulan yung investigation dun sa resolution na i-final ni Kong Erice na inyo pong sinususugan, meron po ba kayo o handa po ba kayo na magpresenta ng mga ebidensya? Kasi kapag ganitong mga investigation, laging hinahanap po yung mga ebidensya. Opo. Valid evidence. Una, I have received a formal communication from the Senate Blue Ribbon Committee hearing to turn over to them the evidence that I presented hard copies of on Monday, and I will comply and thank them for their diligence, and will do the same should that also be done here in Congress. Okay. Kung tatanong ko lang po, lilinawin ko lang. So yung Cabral files po ay listahan ng mga infrastructure projects. Tama po. Opo. So, tapos may nakalagay po ba doon na halimbawa 5% dito mapupunta kay ganitong kong, 10% mapupunta kay ganitong contractor. Wala pong mga komisyon. Ang proponent po ang nakalagay. At sabi niyo rin po kanina, yung kung kanino siya nakalista, kung kaninong district siya mapupunta, it doesn't mean na yung congressman yung naglagay. Opo, 401 billion ang allocable. Tapos, yung mga iba, wala ngang kinalaman ng congressman, biglang lumalabas lang. Ibig sabihin po ba, wala pong magagamit sa Cabral files na magsasabi na itong taong to binigyan ng komisyon from this project? Ito po ang mangyayari kung maging consistent tayo across the board. Lahat ng mga maitukoy na proponent ng mga proyekto at ang mga contractor na nanalo ng mga proyektong yan, unang-una, pabuksan ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council ang mga transaksyon ng lahat ng mga proponents at lahat ng mga nanalong mga contractor sa buong bansa. So, doon pa lang po magkakaroon ng doon pa lang po lalabas yung allegations ng corruption. So, yung listahan po, walang nakalagay na may corruption na mangyayari. Well, yung parang mas prima facie, and I say mas prima facie, is may mga proponents na mismo ay may-ari ng mga contractor na nanalo ng mga proyekto. Kaya, baka, publicly declared naman na may mga proponent na may-ari ng mga contractor, pero sasabihin nila, wala kaming kinalaman dyan. Pero sa mga files, meron mga proponents na nakatag na sila ang naglagay ng proyekto at ibangga natin sa winning bidder, may kaugnayan din sila sa winning bidder. Thank you po. Kung parang hindi po ba parang sumusuntok kayo sa buwan dito sa anomaly na ito? Since even yung Senate Blue Ribbon Committee parang hirap na hirap sa pagpapanagot dito po sa mga involved o sangkot dito sa maanomalyang flood control projects. Yes, one person can't solve this. Kaya ipagpaumanhin niyo na lang po na hindi ko mawakasan ang corruption sa DPWH on my own, pero sana ang bunga naman nito ay may aksyon ng iba at mas mababawasan naman ang corruption sa DPWH. Alam mo, mabuti nga na ibinaba kung papaano ang presyo ng mga proyekto ng DPWH sa 2026 budget. Salamat po kay Secretary Vince Dizon at sa Kongreso. May 22 billion pesos na ibinababa na ang karamihan ay ginamit para sa dagdag pondo sa PhilHealth. Kaya hindi man natin maibaba ng 400 billion pesos or kung ano man ang maximum na kaya na savings sa buong DPWH, at least may konting mga na-accomplish naman ang mga pag-uusap tungkol sa reforma sa DPWH. Parang nag-give up na rin kayo in a way dahil nga sa mahirap
papanagutin yung mga involved dito? Kaya last briefing nyo na rin ito tungkol sa isyong ito. Ay, sinabi ko ma'am, last briefing ko hanggang may sasagot sa akin. Kaya baka bukas may briefing ulit. Lilinawin ko lang po maraming mga nakikiusap na tumigil na ako. Pero kaya sinimulan ko ito sa ganung paliwanag dahil kaya lang naman ako tuloy-tuloy na nagsasalita dahil sumasagot kayo. Kasi kahit na magsasalita ako, kung hindi naman kayo sasagot, sasabihin ng mga reporters, hindi yan newsworthy. Di ba? Pero pag may sagutan, mas nagiging newsworthy siya. Baka kung hindi ka lang kayo sasagot, mag-vlog na lang ako sa Facebook page ko. At walang magko-cover, di ba? Pero actually, dapat nga na hindi lang data dump ang ating inilalabas, kung hindi yung mas malalim pang findings ng kaugnayan ng mga specific proponents sa files at ng mga proyekto. At meron po akong mga inihahanda ngayon. So, baka kasunod ng susunod na mga sasagot sa akin, maglalabas naman po ako ng mga mas spesipikong ibang mga proponents at mga contractors. So you're calling on the AMLA to look into the transactions of proponents of projects and the winning contractors outside the investigation of the Ombudsman and the DOJ. What can trigger the AMLA investigation? If I'm not mistaken, private citizens can also make these requests to the AMLAC, but I think there are others who are more versed in law than me that can better answer that. Pero tama po, ang takeaway, ano ba ang silbi nitong Cabral Files? Among others, para sa mga investigasyon, ang lumalabas, halos lahat ng mga proyekto ay may proponent. Hindi naman lahat maanomalya. Pero yung mga proyekto na may proponent at tila anomalya, nandyan naman ang records ng AMLAC, nandyan naman ang records ng winning bidder, sana investigahan ng DPWH kung may mga financial transactions ang proponent at ang winning bidder. Sir, will you personally ask the AMLAC to do this? I think by bringing this information to public, then I've done more than the part of an individual member of Congress to trigger the action in this regard. But I would also express the difficulty of this predicament for anyone in Congress because ang lumalabas dito, pinaiimbestigahan ko lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kasi lahat ng mga miyembro, hindi man lahat, pero halos lahat ng mga miyembro ng Kongreso ay may di umano'y allocable. Kaya kung patitignan natin ang mga AMLAC transactions ng lahat ng mga proponents, that is tantamount to pinaiimbestigahan ang halos lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Sir, you mentioned several budgets where Secretary Pangandaman, Amena Pangandaman was the DBM secretary. There is a billionaire report saying that she is the one Incorporator an po. original incorporator of Yes. SPP. May one nominal share dahil hindi naman po non-public. Alam naman po ng mga, lalo na sa Senado, na siya po ay dating consultant ng aking ina matapos siya ay naging empleyado sa opisina ni dating Senate President Edgardo Angara Sr. At nung siya po ay natapos sa term ni Senator Angara, siya po ay naging private consultant ng aking ina. And in that time, ang nag-incorporate ng aking kumpanya ay ang ACRA law ng dating Senator Edgardo Angara. Kaya para makipag-ugnayan sa ACRA law, ang aking kinausap ay yung consultant ng aking ina mula sa opisina dati ni Senator Angara. Kaya yung nag-coordinate sa ACRA, siya din po ang naging incorporator. Pero alam naman po ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo po sa Senado, na may matagal ng relasyon ang aking pamilya sa kanya. Sir, dapat po bang lagyan ng mali siya itong relasyong ito? Hindi naman po, pero lahat ng mga may isip ninyo, ilabas nyo na para bukas may press con tayo ulit. Kasi ang payo sa akin ni aking hinahangaan na Senate President Pro Tempore Ping Lacson, wag naman araw-araw.
at wag bara-bara. Pero kung araw-araw sila magbabanggit ng pangalan ko, kailangan ko sumagot, di ba? Pero nasa iba na lang kung gusto nilang araw-araw na banggitin ang pangalan ko. Pero muli, ito ang gusto ko na lumabas ang mga impormasyon na to. At meron pa akong iba pang mga nakahanda tungkol sa specifics naman ng mga projects dito at proponents sa files na ito. Kaya sa susunod kong pagkakataon na humarap sa media, may mga ilalabas pa ako. Sir, may patanong lang po yung office ko. On the 24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po to ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero ang natatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. Wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf, pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya that I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basehan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi din po ako ng pasensya sa ating ginagalang na mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basehan ang mga lumabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko rin pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project, parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Pag walang binayaran ng gobyerno at hindi ginawang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglabas pa nga sa social media na may nakuhang pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinlanong proyekto na hindi natuloy. Sir, meron kasing report na nilalako nyo raw yung Solar Ghost project. Does the lako mean sell or donate? Offer? Offer? Ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaliktaran nga. That's why I filed a libel case on Yusek Claire Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisang ito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report na yan na nag-invest ako ng, sinabi daw, 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nagbigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun na nga yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi nabigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko nga binenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit po ninyo ay we were offering
to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi para makatulong na lang sa mga komunidad dito, kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity, or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang aksyonan dahil may 500 million nga po na nasabi nyo na na-invest dito. Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to Yes. the LGU and the community. That is what is also reported in my financial statements. Okay. So you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan nga ay dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa ng pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawani ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi pa pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas. Sir, last na lang po, clarification lang. Who should pay the 24 billion penalty? I would like to explain to the public, wala pong kontratang nakasulat bakit may ganitong penalty. Ayon po sa kumpanyang binenta ko, hindi po galing sa akin, wala silang ganitong liability. Kung meron man liability, ang point ko, hindi naman sa hindi dapat may liability. Ang point ko lang po, wala kaming nakitang komputasyon, or at least wala akong nakitang komputasyon para sa nasabing multa. Biglang lobas lang ang figure na ito dahil ito po kasi yung logic kapag may multa. Pag may harm ka, so pati ang mga abogado, sabihin nila, may kaso kung may direct kang harm o kasalanan. Kung binigyan ka ng pera ng gobyerno, dapat habulin ka nga ng gobyerno kung hindi mo tinapos ang trabaho mo. Pero kung wala namang perang binigay, at wala naman sa prejudice ng iba yung ginawa mo, dahil hindi naman sa pinagbawalan ang iba na magtayo ng mga proyekto dahil lang sa proyektong ito, edi nakakapagtaka para sa mga abogado, hindi po para sa akin necessarily, bakit biglang lumabas ang multang ito. Pero hindi ko po tinatalakay ito masyado dahil ang mas applikableng sagot dito ay ang kumpanyang binenta ko ang dapat sumagot at sumagot nga po. At iginagalang ko din kasi ang Department of Energy at ang ating secretary. At ayoko pong ma-perceive na kinokorekta ko sila sa media. Sila pwede nilang atakihin ako. Pero ayoko naman pong sabihin na mali ang sinabi nila. Si Yusek Claire Castro lang po ang kasuhan ko pa ng libel case. Pero ang ating mga kagalang-galang na mga ibang mga secretaries, ayoko po sanang sagutin sila directly sa media. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page, I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but I'm just explaining na kung meron pong paliwanag sana, saan galing ang numerong ito, mas maiintindihan sana. Pero ayon po sa impormasyon na nakuha ko sa kumpanyang binenta ko, hindi nga nila naiintindihan saan galing ang numerong ito. Kaya I think
mga sagot, pwede nyo na lang pong gamitin ang mga nasabi ko. I think I've sufficiently answered the question already. Sorry, sir, I'm still confused. Who should pay the 24B? The company that they addressed the question to. So the company that bought, Because the communication is with the company that I sold. so the new owner? Yes. No, not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Okay. Yung company na binenta ko, yung may nasabing multa. So yung bumili nun, sir, yun ang No, magbabayad? SP New Energy Corporation, SPNEC. So, Opo. Kung pwede ko pong ulitin, I don't want to correct our kagalang-galang na mga opisyal ng Department of Energy. And please don't say that I am saying that what they're saying is false because of my personal respect for them. But what I am saying is, hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNEC po ang may sulat tungkol sa nasabing multa.